Nagbabalik po tayo dito sa ating ikalawang segment po ng ating advocacy broadcast ng Access Project na pinamagatang ligtas at makataong pagtugon sa panahon ng sakuna at pangailangan. So, nandito po tayo sa ikalawang segment mga kaibigan at ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isa namang batas no na mahalagang maintindihan din ng mga stakeholders o ng mga taong bayan at ng ating mga persons in authorities, lalo na yung mga dito sa mga areas po ng BARM na madalas po naapektuhan ng mga kalamidad po na likha ng tao. So medyo focus po yung ating atensyon doon sa mga sakuna no na likha po dulot ng mga digmaan no na gawa po ng mga tao. So ay share ko po sa inyo isang conversation no sa pag-uusap namin nung nakaraan. Naging kasama po natin ang executive director po ng ating partner din na organization sa Access Consortium no, ang executive director ng UNIFAD na si Sir Nasrullah Abdullah na mas nakilala sa pangalang si Sir Tobin. No, at saka kasama din sa conversation ang project officer ng Save the Children si Ma'am Lorette Carnable. So nagkaroon po tayo ng medyo magandang pag-uusap tungkol sa international humanitarian law na gusto rin naming i-share din po sa inyo para maintindihan, magkaroon po tayo ng kahit konting idea kung para saan itong international humanitarian law at kung paano ito magagamit natin sa ating noon sa pag-assert ng mga karapatan lalo na ng mga communities no na hindi naman kasama sa digmaan pero madalas sila ay nadadamay o naapektuhan doon sa mga nangyayaring kaguluhan doon sa ating pong mga kapaligiran. At doon po sa conversation na yon, meron din pong nabanggit si Sir Tobin no na isang proyekto din nila na ginagawa na tungkol sa parang magiging gabay po doon sa mga stakeholders po na na-involved dito sa mga localized conflict na mas nakikilala natin mga family feuds dito sa ating mga lugar. No, so sana ay magkaroon din ng interest ng mga tao na alamin ang nilalaman nitong booklet na ito kasi malaking tulong din po ito para sa ating lahat. Sige po, ang alam po natin no, ang international humanitarian law ay isa po siyang batas no na nagiging gabay sa mga armed groups no kung paano nila gagawin yung kanilang pamamaraan, yung tactics of war nila para hindi talaga maapektuhan yung mga communities po na civilian. So bago tayo magpatuloy, ang ating hotline po mga kaibigan ay 0905-642-4323, 0905-642-4323, at para po sa ating mga tagapanood sa live stream po ng Access Project, ng radyo natin FM Cotabato, patuloy po tayong magbigay po ng ating mga komentaryo, suggestions, mga babati para po kayo ay ma-recognize. So yun na nga mga kaibigan, nabanggit natin dun sa pag-uusap kasama si Sir Tobin ng UNIFAD no, na nabanggit niya na ang international humanitarian law ay isang mga batas na nagagamit natin sa panahon ng mga digmaan no at mahalagang maintindihan ito ng mga different armed groups whether state or non-state no. Ibig sabihin po ito ay mga armadong grupo mula sa gobyerno natin or yung mga hindi galing sa gobyerno pero armadong grupo pa rin no kung na ito ay makakatulong sa kanila, magiging gabay kung paano gagawin yung kanilang pakikipagdigma sa paraang hindi po naapektuhan yung mga civilian na mga grupo po. So ipaparinig ko po sa inyo yung parte ng naging conversation po namin at pakinggan po natin. Mga advocates nitong IHL. So, ang IHL nga or International Humanitarian Law ay mga set of rules that apply during armed conflict no to protect civilians and limit the methods and means of warfare. Napakahalaga na maintindihan nito ng ating
non-state at saka state-armed, no, groups. Kasi hindi ho ito para sa kanila, kundi para dun sa civilian. Sa madaling salita, ito yung tinatawag natin na rules of war. At applicable ito sa panahon ng conflict, sa panahon ng kaguluhan. Kung halimbawa, may digmaan, applicable ito. Dapat ay ang pinoprotektahan dito yung mga civilians. No? Civilians should be protected during the conflict. At ang pangunahing goal ng IHL dapat talaga ay protektahan natin yung ating mga civilian. Yung mga taong hindi naman kasali sa labanan. Wala silang pinapanigan at wala silang pakialam doon sa labanan eh. Dahil Yun mga kaibigan, no, naintindihan po natin, narinig natin kay Sir Tobin na talagang itong international humanitarian law ay applicable sa panahon ng mga tunggalian, no, armadong tunggalian at hinighlight po niya doon sa kanyang discussion na talagang importante na maproteksyonan po yung mga civilian po na mga grupo. Pakinggan po natin ulit yung discussion. civilian sila at namumuhay sila na maayos doon sa mga areas. Kaya malinaw sa IHL na hindi dapat tinatarget ang mga civilians at pati yung mga hospitals, yung mga schools, at pati katulad natin, mga humanitarian worker, no? Hindi tayo dapat tinatarget. At dapat tayo ay pinoproteksyonan. At dapat malinaw din sa local government unit na kasali sila dapat sa nagpoprotekta doon sa mga civilian. Okay. So talagang ang parang nakatutok talaga ito doon sa mga actors talaga, sir, doon na involved doon sa mga armed conflicts, particularly yung binanggit nyo kanina, state armed groups at saka pwede rin yung mga non-state armed groups. Pero sir, meron po bang pagkakaalam ninyo, meron po bang existing na mga efforts po, whether from the government or among humanitarian organizations na nagbibigay ng orientation about humanitarian about IHL po, no, doon sa mga actors na ito katulad ng sa government part at lalo na din sa mga non-state groups po? Well, now that you mention, actually yung Geneva Call ay partner ng UNIPAD, no? At marami pang mga local civil society organizations, pati na rin po sa academe actually, no? Kasi doon sa Friends of IHL Philippines, hindi lang host CSO yung mga kasama namin doon. May mga from academe like MSU and then sa CSOs, UNIPAD at iba pang mga local civil society organization. Kasama ho doon sa Friends of IHL. At ang ginagawa natin dito sa FIHL Philippines, unang-una awareness, no? Ginagawa natin awareness at may ginawa na rin sa Geneva Call kasama ang PSRO, no? Yung sa katumbas ng OPAP ito, no? Dito sa BARM, yung PSRO na dati na pinamumunuan ni Sir Anwar Alamada at meron ng bagong official ngayon. Ito naman para palakasin yung awareness doon sa mga panig naman ng gobyerno, sa panig ng gobyerno, no? Paano nga ba mas lalong mapalakas yung suporta ng state armed group, no, yung ating armed forces, pati yung mga PNP at iba pang local government unit, security sector, no, na suportahan ang pag-promote nitong international humanitarian law at paano dapat maprotektahan yung ating mga civilians. So may mga ganito na ho tayong effort na ginagawa on the ground at kapartner nga natin si Geneva Call. Sila naman ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa mga government agencies, no? Pati MPOS, kasali, yung AJAG at saka yung CCCH, no? Lahat nun ay nakaugnay at nakausap natin sa pamamagitan nitong Friends of IHL Philippines. Katulong at katuwang natin yung Geneva Call, no? Bilang aming lead group sa ginagawa natin na ito. Thank you, Sir Tobin. Meron po kayong nabanggit na talagang nakatutok ito sa protection po ng mga civilians, no, ang IHL. Ano po mga particular na steps po na kailangan pong gawin ng mga state group at saka mga non-state actors po para ma-ensure po yung mga protection po ng mga civilian communities po natin? Well, yun na nga kasi civilian protection ito, no. Basically,
magkaiba kasi yung approach, no, ng government sector at saka non-government, no. So ang ginagawa natin, like for example sa non-government approach, ang ginagawa natin, nakikipag-ugnayan naman tayo doon mismo sa community, no. Doon mismo sa community, like awareness, and at the same time dala-dala natin yung mga booklet at pinamamahagi natin sa kanila para sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng conflict, bago man dumating yon, at hindi naman natin ninanais na dumating yung conflict, no, na magkaroon ng conflict sa ating lugar, but basically ito yung hindi natin pwedeng pigilan kapag nagkaroon ng conflict. So at least bago man lang o bago magkaroon ng conflict sa kanilang mga lugar, alam nila kung ano yung karapatan nila at alam nila kung ano yung ginagawa ng gobyerno dapat sa kanila para maprotektahan sila. So basically, ang pinakamahalaga dito yung awareness talaga. And on the part naman ng government side, yung sila mismo, yung actors mismo, yung ina-aware natin na ito, hindi nyo dapat ito ginagawa. Ito dapat sa panahon ng conflict, hindi nyo dapat tawag nito, dapat pinoprotektahan nyo yung mga civilian, no? Dapat hindi nyo tinatarget. Dapat hindi nyo, kung may, halimbawa, nagkaroon ng fire, crossfire, dapat istipin nyo na dapat ligtas yung mga civilians sa mga lugar na yon. So yun yung mga ilan sa mga hakbang na ginagawa na natin pagdating sa international humanitarian law. Thank you so much, sir. Yes, Miss Lorette, go ahead. Magandang input yun, no, na pagsiguro talaga na yung mga civilian, lalo na sa mga areas natin, no, na naapektuhan talaga ng mga localized, tinatawag natin na localized conflict, no. Yeah. Pero ang tanong ko, Sir To, ito bang mga localized conflict natin ay sakop siya or sakop ba siya or pwede ba siyang tingnan sa IHL na lens, no? Apektado ba siya or pwede bang i-apply yung IHL dito sa mga localized conflict na nangyayari sa ating mga komunidad? Actually, mahabang usapan din yan, no? Kasi nga, kung titingnan talaga natin doon sa IHL, medyo hindi siya ganun sakop. Hindi siya ganun kasakop, no? Hindi siya ganun kasakop. Pero definitely, ang tinitingnan na lang siguro, like, for example, sa Friends of IHL, nakadevelop kami ng parang local rules, no? Parang RIDO. Yun, basically, nakafocus sa RIDO, no? We still have that booklet na ito, parang from IHL, tapos kumuha ng mga sura from the Quran, no? From the Quran, dinevelop siya, pinagtugma yung sinasabi ng IHL at sinasabi naman ng Quran about sa conflict, about sa pagprotekta sa civilian, about sa pagprotekta dun sa natural resources natin. Kasi kasali yun eh. So nandun lahat yun sa Quran kasi. So from ulama, nagkaroon ng study group, nagkaroon ng session, different session, kasama si Geneva Calls, si UNIPAD at iba pang mga local CSO. Actually, from IP, no, may IP din tayo na participants, TWOI, no? Tama ba? TWLOI, yung kila Ma'am Proylene, no? No, na-mention natin yon. So, different perspectives na coming from religion and from IHL, pinaghalo. So, na-develop yung booklet na yon. So, parang, okay, sige, ito yung pwedeng applicable sa ating locality. Kasi nga, parang yung IHL, parang questionin tayo lagi na, applicable ba yung IHL sa local conflict? So para at least hindi na masyado siya ma-question, eto yung applicable para sa atin. So para bang, ang tawag pala namin ay RIDO norms. So RIDO norms, parang ganon. So yun yung parang kasagutan na, okay, hindi masyado applicable yung IHL, but why not we develop
norms na parang eto yung mga dapat na iwasan. Kasi sa Quran, maliwanag po yung pagkakasabi actually. Maliwanag yung pagkakasabi na bawal yung conflict. Dapat pinoprotektahan yung mga civilian. Dapat mga buhay ng mga hayop, mga alagang hayop ng mga naninirahan doon sa community, pati yung pagputol ng mga kahoy, lahat yan, nakasaad yan sa Quran. So, pinagtagpo yung IHL, pati yung sinasabi ng Quran. Sir, napaka-interesting naman nung yung binanggit niyo na Rido norms, no, parang guidebook na rin siya para sa mga Opo. clans na nagano. Pero ang question, sir, asan na po tayo in terms of tawag dito, yung popularizing itong guidance po na ito, at saka nasa na rin po tayo in terms of having this introduced to the local governments, lalo na para din nila, makatulong din kaya sila sa pag-popularize nitong material na ito. Opo. Alhamdulillah, dahil worth naman yung mga naging sakripisyo sa pag-develop, no? Nagkaroon ng grupo na nag-develop nito. In fact, na-launch na namin yung booklet, no? Yung Rido Norms ay ni-launch na namin dito sa Barm area, particularly dito sa Cotabato City. And nag-invite kami ng lahat ng mga government sectors at saka sa non-government sectors, no? Pinipon natin sila doon at pinakita natin kung gaano kahalaga at kung ano yung nilalaman nung booklet, no, yung Rido Norms. So I can give you a copy hopefully in the coming days, no. We still have a lot of copies of that kasi nagpagawa si Geneva Call, sila yung in charge para i-publish at gawing booklet talaga siya, and yung distribution naman sa amin. So far actually in popularizing it, in terms of popularizing the booklet, nagkaroon kami ng community awareness. Dala-dala namin yung booklet, and then may dala-dala kaming mga ulama and from security sectors also na pinagsasalita namin sila on that particular event, and then ini-introduce namin yung laman ng booklet. And then after ng activity, we distribute all the booklets na dala-dala namin dun sa mga invited participants. And then, yung invited participants natin, hindi lang basta kumuha tayo ng civilian lang. Yung mga pwedeng tagapagtaguyod, no, nung IHL at tagapagtaguyod ng karapatan ng ating mga civilians, yung nandoon, no, local government unit nila, BLGU, and then security sectors from the local, like yung mga BPAT, and then traditional leaders, no? Kasi doon sa Rido Norms, nakita din na mahalaga yung papel ng pagsettle ng mga conflict na ginagamit yung traditional na kaugalian, no? Like yung mga sultanato, no? Yung sultan sa mga areas, ginagamit yon na pwedeng hindi na, kasi para ma-prevent yung pag-escalate ng isang conflict doon sa lugar. So, yun na yung inaabot natin pagdating sa popularization of the Rido Norms booklet. Thank you so much, Sir To. Medyo marami na pala tayong naabot na, hopefully no, mas malawak pa ang makakuha ng ganitong information, kasi nga totoo na hindi natin maiwasan na magkaroon talaga once in a while ng mga family feuds, no, dito sa ating mga communities. Pero kung naintindihan nila yung mga yung nga nilalaman ng ating libro, ay talagang sana hopefully no, mababawasan natin yung parang number of parang casualties, lalo na among the civilian communities, no. Thank you so much. Ms. Lorette, meron kang question? Naisip ko lang actually, sir, maganda yung pagkakagawa ng book na yun, at tsaka siguro kung may ibang time si Sir To, imbitahin naman natin siya para mag-discuss pa doon sa Rido Norms. Kasi maganda talaga siyang malaman ng lahat ng tao, hindi lang siguro ng mga yung in charge sa nagsisettle ng Rido at saka ng LGU, kundi ng lahat ng tao, para yung pag-demand ba ng accountability ay magagawa din ng kahit sino, kasi
hindi naman kasi lahat ng panahon ay available or nandoon yung mga ulama, yung mga in charge, no? Right. Lalo na kapag may conflict na talaga. So, at least may ibang tao na nakakaalam at magre-remind sa kanila na ito po yung RIDO norms na nakakatulong para sa maprotektahan, no? Maprotektahan yung ating mga community members kasi yun nga, although ang usapin natin ngayon ay IHL at pumunta na siya doon sa RIDO norms kasi yun talaga yung nakikita nating applicable doon sa areas natin kasi in reality ang mas prevalent talaga na pangyayari doon sa mga communities natin ay RIDO related talaga or mga localized conflict. So yung mga although hindi naman natin dinidismiss na meron talagang mga non-state armed groups, no? Na napapabalita pa rin na lagi pa rin katunggalian ng ating mga state armed groups, no? Pero maganda din talaga yung mas functional din at mas applicable sa ating communities yung RIDO norms, which ako ay nabasa ko talaga ang ano na yun, ang booklet na yun. And maganda talaga siyang malaman din at madali siyang malaman madali siyang intindihin ng kahit na sino sa komunidad natin. So, Yes. kudos Ang doon sa uniqueness kasi- gawa niya, sir. Opo. Ang uniqueness kasi niya is translated into different local dialect, no? So, merong Maranao, may Maguindanao, may I think may IP, no? Tedoray version. Oo, kasi iba't iba yung lingwahe na ginamit. May Bisaya yata, no? So translated into different local dialect. Kasi nga ang aim doon, nakikita kasi ni Geneva at ng FIHL na para bang nasa horizontal conflict na, di ba? So nasa horizontal conflict. In fact, ang medyo nakakalungkot nga dito kasi parang si Geneva is parang they're closing already their office here in the Philippines. So parang yung sustainability nitong work na to nasa amin na mga local civil society organization. So parang iniwan nila sa amin yon. But anyway, I need siguro to mention also yung mga kasamahan namin, okay lang po ba? Kasamahan namin dito sa FIHL, pwede din po silang ma-interview. Actually, magagaling din sila sa Balay Rehabilitation Center, Human Rights Youth Action Network, and then Mindanao State University Maguindanao Graduate School, MSU Marawi Sharia Center, ayan, may Sharia pa kami, Philippine Misror Partnership Incorporated or PMPI, Tedoray Lambangyan Women's Organization or TLWOI, Yakap Kalilintad na napaka-active sa pagdating sa mga nangyayari sa ground. Totoo. And then United Imams of the Philippines, of course, and then UNIPAD, and then UNIPIL, yung United Youth of the Philippines or UNIPIL Women. So those are the 11 organization, and then pang 12 si Geneva Call. So parang naging secretariat talaga na. Hinayaan nila kami actually to develop this kind of booklet. So yeah, ang usapin naman talaga sa IHL ay isang malawak na usapin. Pero definitely napakahalaga pa rin nito, napaka-relevant pa rin niya pagdating sa context ng BARM dahil hindi natin dapat ito kinakalimutan, no? Na although may Bangsamoro government na, di ba? Yeah. So nakikita din kasi dito yung protection siyempre ng mga kababaihan, pati yung mga kabataan na siyempre save the children, yun yung pangunahing layunin natin to save the children, no? And then elderly at saka yung person with disabilities. Yeah. So very important. Correct. Tama Para po yun. lang- Sige, go ahead, Miss Lorette. Para lang maklaro siguro sa ating mga tagapakinig, sir, no? Ano po yung mga posible na mga violations doon sa IHL na kailangan nilang bantayan kapag meron pong mga conflict, no, sa communities nila para at least alam nila ito ay ano na siya,
violation na siya at kailangan na siyang ma-report yung ganon. Yeah. Actually, napakarami naman na pwedeng ma-mention ng mga examples of IHL violation, no? We will include, no, deliberate attacks on civilians, recruitment of child soldiers, no, torture of detainees, and attacks on hospital or schools or madrasa or church, no. Intentional attack sa civilian, no, malinaw po 'yon na napakalinaw na violation po 'yon sa IHL. Pag inatake ang mga civilian na wala namang kalaban-laban at walang armas, napakalaking violation 'yon sa IHL. And then of course, yung child soldier, yung pag-recruit ng mga kabataan para bigyan ng armas at lumaban ay napakalaking violation din po sa IHL 'yon. And then of course, yung direktang paglabag din ng IHL, yung pag-target ng mga schools, no, ng mga madrasa, ng church or ng mga masjid, which is kung inyong matatandaan sa mga previous pa, no, bago pa magkaroon ng BARM, may mga nasusunog ng mga masjid, mga churches, mga bahay ng mga civilian, no. So those are some of the violation ng IHL na dapat bantayan ng ating mga kababayan, ng ating mga kabangsamoro, na dapat hindi mangyari dahil nilalabag na yung kanilang karapatan. Ang isang di ko makalimutan talaga, sir, na parang learning ko din sa IHL ay kasi 'di ba nagka-campaign tayo sa proteksyon ng mga kabataan at kailangan hindi sila masali sa giyera. So 'di ba ang Pilipinas ay merong batas na kung nasaan man ang bata, dapat yung area na yon ay sinasabing zone of peace. Kaya nga yung mga school, yung mga hospital, yung mga churches, no? Or any learning sites, kasama yung mga madrasa natin or markads, no? Ay dapat hindi siya isasali sa giyera. Ang naalala ko, kaya ini-encourage or kailangan talaga na hindi sila ma-recruit kasi yung proteksyon ng bata as parang zone of peace, nawawala siya kapag nare-recruit siya, no? Kasi nga 'di ba sa GCRV, yung Grave Child Rights Violation, kasama doon yung bawal na patayin or tirahin or saktan yung isang bata kapag may giyera. Pero kapag ang isang bata ay nare-recruit, no, na at binigyan ng armas at sumali sa giyera, nawawala po yung proteksyon niya. So pwede po siyang tirahin at pwede siyang patayin. Kaya napaka-importante po na protektahan natin yung ating mga kabataan sa pamamagitan ng paglayo sa kanila nung giyera or armas, na kailangan hindi po sila masali sa anumang paraan doon sa giyera na nangyayari sa komunidad natin. Tama po yun. Sir Kasi James. the moment na kahit bata yan, no? Kasi 'di ba dapat pinoprotektahan ng bata, pero the moment na nag-armas siya, syempre tatargetin na siya ng kalaban kasi may hawak na siya na armas. So dapat mapigilan po talaga sa community yung mga kabataan na ma-recruit at masali, no, sa kung anumang conflict sa kanilang community. Tama po. Sir To, may curious question lang ako. Kasi nabanggit natin, may mga binanggit na tayo mga parang mga konkretong examples ng mga violations to international humanitarian law. Pero meron bang kapag na-prove na one of any parties, no, sa government or sa non-state na sa other parties na kung na-prove na meron silang talagang na-commit na violation, meron bang mga ang tawag dito sanctions or tapos meron na ba tayong ma-cite na examples na talagang nabigyan na ng penalty ganyan? Actually, yan din yung mga questions namin lagi, no, habang nag-uumpisa pa lang tayo sa IHL. Pero kasi kung inyong matatandaan, may pumirma eh. For example, sa MILF, between MILF at saka ng Geneva Call, parang pumirma sila na talagang itataguyod, no? Itataguyod nila, itataguyod yung IHL. So, kung halimbawa, si MILF ang nag-violate,
pwede siyang ma-sanction. Pwede siyang ma-sanction. Ang mahirap lang kapag hindi kumbaga walang signatory doon sa hindi siya nag-sign o nag-promise na hindi niya i-violate yung IHL. So parang yun yung parang medyo mahirap na i-sanction, no? Yun lang yung medyo parang I don't know how you call it, but definitely medyo malawak kasi, no? Medyo malawak yung sakop ng IHL. So pagdating sa paghahabol talaga, it's like medyo mahirap habulin yung mga tao na ayaw naman talaga magpasakop dun sa IHL. Wala po kayong audio? Oo nga, nakalimutan ko, na-mute pala ako. Importante talaga na yung halimbawa, the Philippine government, kailangan siyang, anong tawag Exactly. yan, mag-subscribe doon sa policy na ito. And then ipakita Exactly. niya talaga ito. Parang part of accountability na kung mayroong mga Yes. nakita or na-prove na mga kinatawan ng Philippine government na talagang nag-violate, ay talagang magpe-penalize or yun, magkaroon ng kaukulang Sanction. sanctions, yes. Para makita din natin sa papakita din sa other parties na seryoso tayo doon sa pagpapatupad ng batas na ito. Opo. In fairness sa Philippine government, no, particularly sa AFP, kabahagi na natin siya sa promotion ng IHL ngayon, no. Talagang very supportive na rin po sila sa promotion ng IHL. So that's a good sign also na nagtutulungan yung government side and of course ng non-government side na makatulad natin, no, na non-government organization. Thank you so much. Miss Loret? Muted ka. Nawala. Sorry. Hindi ko alam kung last question na ba to, sir, or kaya pa na isa pang question. Pero ang question ko po, sir, bakit po kailangan ipaintindi natin sa mga kasama natin sa komunidad kung ano yung kahalagahan ng IHL at ano yung pwede nilang maging role para doon maipatupad yung IHL sa komunidad natin? Well, siguro napakahalaga na maipaintindi natin ito sa community, like yung community awareness of IHL, no? Na which is ginagawa natin talaga yun. Mahalaga ito, no? Na magawa at maintindihan ng ating mga communities kasi para mas alam nila kung ano yung dapat at hindi dapat na mangyari sa panahon ng conflict. In that way, makakatulong ito sa peace building kasi nagkakaroon ng shared understanding na kahit na may conflict ay may humanitarian rules na dapat igalang, no? Kasi halimbawa yung state at saka non-state actors, no, naiintindihan nila mabuti yung IHL. In that way, kahit na nasa period sila ng conflict, maiiwasan nila at mapoproteksyon na nila yung community. On the part of the community naman, konting konting parang may violation na, no? Parang may nangyayari na at dinadami nila yung mga bahay natin o yung ibang mga structure dito sa ating community. Violation na yan ng IHL. So at least alam nila na nababiolate na yung karapatan, no? Yung IHL, no? Doon sa community kapag aware sila at alam nila kung ano ang IHL dun sa kanilang community. Yun. Thank you so much, Sir To. Parang yun na yung Yan po mga kaibigan, ang narinig po natin, ang pakikipag-usap natin kay Sir Tobin po, no, ng Unipad, kasama po si Miss Loret Carnable ng Save the Children, no. Naintindihan po natin na ang International Humanitarian Law ay isa siyang batas na nagbibigay ng parang gabay kung paano nga isasagawa ang pakikipaglaban ng iba't ibang mga grupo. Pero narinig din natin mga kaibigan na ito ay applicable kapag ang mga naglalabang grupo ay
sa pagitan ng mga state actors at saka ng mga non-state actors. Ibig sabihin, mga armadong grupo ng Pilipinas at saka yung mga ang mga katunggali nila na hindi po tawag diyan, hindi po sumasang-ayon doon sa batas po ng Pilipinas, no. At narinig po natin na dito sa for example dito po sa Pilipinas, nagpirma po dito sa International Humanitarian Law ang yun nga, ang Philippine government pati din ang MILF na panig mga kaibigan, kaya medyo meron po talaga silang accountability yung dalawang grupo na ito na sumunod doon sa mga patakaran na inilagay doon sa International Humanitarian Law. Iba pang mga narinig natin, no, ay talagang paulit-ulit po doon sa discussion yung pag-iwas o pagproteksyon doon sa mga civilian na grupo na walang armas at hindi naman kasali sa gera, ay hindi sila dapat masasama doon sa pag-target, no, doon sa mga tunggaliang katulad nito, no. Ang mga sibilyan na hindi dapat maging target sa labanan, no, ang mga taong hindi lumalahok sa mga tunggalian, lalo na mga kabataan at kababaihan at mga matatanda at mga ordinaryong mamamayan ay dapat maproteksyonan, no. Maganda rin narinig natin, no, yung para particularly sa mga kabataan, isang matinding violation sa international human rights yung pag-recruit, no, kasi kasama doon sa proteksyon ng mga kabataan na kapag sila ay na-recruit at nabigyan ng armas ay maaari na silang targetin, no, ng bawat isa na sila ay kasama doon sa mga kalaban, kaya pwede na rin silang magiging target doon sa tunggalian na yon. So as much as possible, iwasan natin, no, bantayan natin yung mga kabataan natin na wag po silang maparecruit doon sa anumang uri ng armadong grupo at para mapanatili po natin ang proteksyon po para sa mga kabataan natin. Sinabi din natin, no, nabanggit din doon na kailangan igalang po ang dignidad at buhay po ng bawat tao. At saka yung mga places, yung mga lugar po kung saan nagtitipon-tipon yung mga tao, katulad ng mga eskwelahan, simbahan at iba pang mga barangay infrastructures, ay hindi po siya dapat kasama po sa target na dapat tirahin o patamaan ng anumang uri ng mga pasabog dyan para maging sanhi ng pagkamatay o magdulot po ng injury po doon sa mga kalaban. Kaya po karamihan po, kahit alam po ng mga armadong grupo na nandun ang kanilang mga kalaban ay nakihalubilo o kasama doon sa mga grupo ng mga sibilyan, ay talagang iniiwasan o pinipigilan po nila na atakihin itong mga grupo na ito para hindi po madama yung mga civilian groups natin. Hindi po nabanggit doon sa hindi nabanggit doon sa pakikipag-usap natin kay Sir Tobin, pero may nabasa din po ako, no, na kasama po sa International Humanitarian Law na yung mga sugatan, no, at mga may sakit ay dapat silang tulungan kahit maaring sila ay nasa panig ng non-state group o nandun sila sa grupo ng mga gobyerno. Kung sila ay nasugatan o injured sila sa pakikipaglaban, ay dapat hindi sila hindi sila dapat tuluyan, no, at hindi sila saktan pa. Kung hindi, dapat dalhin sila sa mga pagamutan o sa mga medical institutions para sila ay magamot at pag sila ay makarecover na, saka pa sila bibigyan o babasahan ng kaukulang parusa kapag sila ay napatunayan kasama po sila doon sa kalaban. At iba pang mga infrastructures po mga kaibigan, katulad ng hospital, mga health workers, no, ambulansya at katulad ng mga humanitarian organizations na nagbibigay po ng mga serbisyo doon sa mga apektado pong komunidad, ay hindi po din sila dapat maging subject, no, sa pang-atake na magiging sanhin ng kailang pinsala at pagkaantala po ng mga serbisyong pinamimigay po nila. Ganon din po yung mga sumuko na mga sundalo o mga kalaban, ay hindi sila dapat maging subject sa torture, no. Dahil pangangalaga pa rin, paggalang pa rin sa kanilang buhay at dignidad, no. Ano pa ba ang nandoon nabanggit natin? Although meron ding sinabi, no, na kasi parang unique dito sa ating mga communities, mga kaibigan, na maraming mga naglalaban ay hindi sa pagitan ng mga gobyerno, no, kundi itong tinatawag nga natin ng mga localized conflict, no, sa pagitan ng iba't ibang mga pamilya na walang kinalaman po, hindi po partido ang gobyerno, ang pamahalaan natin. Kaya
nakikita po na hindi masyado sa mga instances na ito, katulad po ng mga RIDO, ay hindi po masyadong applicable yung ating international humanitarian law. Kaya nga po nabanggit ni Sir Tobin na sa kanilang mga project, partner nila sa iba't ibang mga agencies ay nagka-develop sila ng yung tinatawag nilang RIDO norms, no? Isang booklet kung saan na naghango sila ng ilang mga provision mula sa international humanitarian law at dinagdagan nila ng mga verses na hango sa sura at saka sa Quran, no? Na para at sa tulong din ng mga religious leaders, no, na nakapag-develop sila ng mga guidance din, no, ng gabay para sa mga conflicting parties kung paano maproteksyonan yung mga civilian, no, yung ating kalikasan at pati yung mga kahayupan, no, na hindi madamay doon sa kailang mga tunggalian. So maganda nga ito at narinig din natin na nagkaroon na ng mga efforts para maparinig ito sa mga civilian, ganun din sa mga local government units para maintindihan nila na mayroong mga ganitong umairal na mga efforts, no, pagsisikap para mabawasan talaga, hindi natin maiwasan talaga na magkaroon man na umusbong ang mga tunggalian sa pagitan po ng mga pamilya. Pero kapag naintindihan nila nakita nila itong RIDO norms, no, ay magkaroon sila ng gabay na kung paano nila gagawin para mas maiwasan yung pakikipagdigma sa kanilang mga katunggali, para maiwasan po natin na magkaroon ng mas maraming civilian po na mabiktima. Kung maaari ay wala talagang masugatan o ma-injured o anong tawag diyan, magdusa, no, ng mga civilian groups dahil sa kanilang pag-aaway, mga kaibigan. Yun, at saka narinig din natin, no, na nag-effort na rin na maparinig ito doon sa mga iba't ibang komunidad sa tulong ng mga ulama, no, dahil yun nga naintindihan natin na ito ay hindi lang batas kundi may mga sinasabi din sa religious teachings, no, na talagang sa ating pakikipag-away ay talagang mas magiging maingat tayo na maiwasan nating madamay yung mga sibilyan, lalo na yung mga vulnerable groups, no. Yung mga kababaihan, kabataan, mga senior citizens, mga persons with disabilities po. So at isa pa na para makatulong ito hindi lang sa mga Maguindanao, ito ay translated din, itong libro na to ay translated din sa iba't ibang mga language. Yun nga, nasabi natin na umaasa tayo na sana magkaroon ng pagkakataon na mga guest natin ulit, no, si Sir Tobin ng Unipad at iba pa mga kasamahan nila para makapag-discuss tayo at mas lalo nating maintindihan itong kanilang booklet na RIDO norms, mga kaibigan. So yan po, no. Sana itong ating pag-uusap ngayon, itong narinig natin mga kwentuhan sa pakipag-usap natin kay Sir Tobin, no, na nagkaroon tayo ng mga ideas, no, na para yun nga nabanggit niya na kapag naalaman na intindihan ito ng mga communities, no, ng mga mamamayan na hindi naman kasama sa digmaan ay maintindihan nila na meron silang karapatan at pwede po tayong mag-assert, no. Importante lang alam natin kung kanino at saan tayo pwedeng mag-report kapag alam natin na ating mga karapatan para sa safety, no, para sa kaligtasan at iba pang pangangailangan lalo sa panahon ng digmaan ay nababiolate, no. Kailangan po natin, pwede po tayong mag-report dahil kung sa ilalim ito ng international humanitarian law, meron pong kaukulang sanctions para doon sa mga nagpirma na mga partido, no, doon sa IHL. At kung ito naman ay mga localized conflict o pwede natin sabihin RIDO, alam natin na may pananagutan pa rin kahit papaano yung mga partido na naging sanhi ng pagkadamay ng mga sibilyan. Hindi man sila doon sa batas, pero ayon po doon sa mga sura po ay kailangan po talagang maging maingat sila. At ito ay parang violation na rin sa ating spiritualidad, mga kaibigan. So yun, no, maraming salamat sa inyong pagsama po sa ating programa ngayong buong araw, mga kaibigan. Napakabilis ulit ng takbo ng oras. Ang oras natin ay 25 minuto na makalipas ang 12:00 po ng tanghali. Sana kayo ay okay pa rin dyan, no? Alam natin hindi pa pwedeng karamihan sa atin na hindi pa po pwedeng mag-break po ng fast, no? Pero dahil po ito ay kasama sa ating commitment, no, sa ating spiritualidad, no, patuloy po tayo sa ating mga gawain.
Tsaka maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa buong programa natin, itong ating 14th na or 15th na episode ng advocacy broadcast ng Access Project na pinamagatang ligtas at makataong pagtugon sa panahon ng sakuna at pangailangan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod po na Huwebes, no, sa susunod na linggo para sa isa namang magandang talakayan, no, kailangan nating maintindihan para magiging maayos at magiging handa po tayo sa panahon ng mga sakuna at pangailangan. Ako po muli si James Baay ng Access Project. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project.